wala ng bula. Pwede natin patayin. Good day mga lodi. Ngayon ang gagawin natin na magpapalit tayo ng coolant ng ating Honda Click Splash. So almost 3 years yan na yung patch na to. So hindi ko pa napapalitan. Panay lang tayo at top up ng coolant. So tara, check natin. So tanggalin natin itong yung radiator cover. Then itong sa reservoir. T-wrench 8mm. So bali pinaklas ko na yung dalawang bolt. Babaklas kayo nito, dapat di na mainit yung motor natin. Gamitan natin ng flower. Buksan na natin. So tanggalin na rin natin yung radiator cap. Mas mabilis bumaba yung coolant natin. Okay, buksan na natin. Okay, tanggalin din natin to sa may reservoir. Tuluyin natin. Dahan-dahan lang kasi plastic lang to eh. Sunod natin i-drain ito sa may makina. Yan. Nakikita nyo yun dito sa may side ng CVT. Gamitan tayo ng 10mm. So yan, naluwagan na natin. May washer din yan, yung copper washer. Yan. Meanwhile, sobrang init ng hose mga lodi, lalo pag summer. Nalusaw niya yung coolant reservoir yan sa ilalim ayan. Yan. So maaaring to, maaaring mabutas to. Tatapalan muna natin ng foil to pansamantagal. Punasan muna natin, linisan it, tsaka dikitan natin ng nito. Bali dito din pala sa taas yun yan, nalusaw yung reservoir natin. So kailangan natin lagyan ng foil to para hindi mabutas. A few moments later. So ito ginawa natin pansamantala kasi yan, wala pa tayong budget kaya ganito muna. Okay, nabalikan natin yung bolt sa ilalim isang yung makina saka dito sa radiator. So lalagyan naman natin ito ng distilled water. Yan, bonus distilled water, baka naman. Kaya salinin natin, kunin natin, then start natin para mag-circulate lang, then drain natin ulit. So itong nabili kong distilled water is 500 ml. Okay, start natin. Natin ulit siya so habang pinapainit natin itsura ng coolant natin yan, madumi na. Okay, so palamigin natin bago i-drain yung tubig. Okay, i-drain na natin ulit. Malamig na yung makina.
ayan, na-drain na rin natin ang tubig. So sasarado na rin natin ulit yan. Kasi lalagyan na natin ng panibagong coolant. Bukasan natin ng distilled water para mainis yung radiator. One minute, 37 seconds later. So okay na, no? Nalinisan natin yung loob ng radiator. So bali dalawang 500 ml ang binili ko. Yung isa yung pangsalin, tapos yung pinaikot. Then yung isang 500 ml, ito yung pinanghugas ko sa radiator. Sasarado na natin. Then lock natin. Huwag masyadong pwersahin kasi plastic lang to, baka masira. Okay, so ito pala yung gamit ko, no, na flour. Ang sukat is T40. Yung gamit kong ano, no, coolant budget meal, yan, Pro 99. Yung isa naman, yung Getsun, yan, alin sa dalawa na yun, kasi budget meal yun. Mura lang to, baka naman Pro 99. So yan, salihan na natin. So nakasarado na, no, pati sa ilalim na bolt. So, may makina natin, sarado na. Yun na videoan. So ayan, puno na. Start na natin yung motor. Painitin na natin para matanggal yung bula, yung hangin sa loob. So ayan, o, bumubula na siya. I-plug muna natin, no, para mawala ng hangin sa loob. Ayos na, malinis na yung ulan natin. A few moments later. Tapos na, wala ng bula, no? Okay na. Pwede natin patayin. Ayan. Dyan lang tayo sa may, ano, upper level. Then tatakpan na natin to, radiator natin. Check natin tong radiator cap natin kung okay pa ba. Spring, goma, okay pa. Okay, takpan na natin. Tapos na tayo. Takpan na rin natin reservoir natin. Okay na, no? Sarado na yung reservoir natin. Secure na yung radiator natin. Sarado na. Then bukasan na natin yung, ano, natirang distill. Para mga natapon na coolant yan, mawala. Siyempre pinakasan na rin natin itong radiator. Putik-putik. Okay, tapos na tayo. Balikan natin yung mga takip ng radiator. Cover. Okay na rin.